Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Purihin ang buong mahal, ang angkin niyang kabutihan, mapalad ang tumatahan sa templo ng buong mahal, nagpupuri walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ang nakatakdang ng ipakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang tanghali po sa ating lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ni San Jose, ang kabiyak na puso ni Maria. At tinatawag din po natin San Jose, siya ang foster father ng ating Panginoong Hesus Nazareno, ang naging ama ng ating Panginoong Hesus bilang ama ditong legal sa ating mundong ginagalawan. Mga minamahal na kapatid, ang pagkilala kay San Jose sa pagdiriwang ngayon ay nagpapala sa atin ng maraming bagay sa ating paglalakbay araw-araw. Talaga na may mga minamahal na kapatid, ang ating Panginoon Hesus ay binigay sa atin, nagkatawang tao, ay hindi hinulog mula sa langit, kundi ibinigay sa atin sa pamamagitan ng isang pamilya. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ngayon, si Maria ay naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo at si Jose ang nakatakdang ipakasal kay Maria. Ngunit mga minamahal na kapatid, sa kapanahunan po noon, pag ang babae natuklasan na nagbubuntis o nagdadalang taong hindi pa kasal, ito ay isang napakalaking kasalanan. At ang babaeng ito ay pwedeng batuhin ng sangbayanan dahil ito'y pagkakasala. Kaya po, ayaw ni San Jose mapahiya ang kanyang magiging asawang si Maria
ay nagkaroon siya ng pag-iisip na paghihiwalayan niya ito ng lihim. Ngunit mga minamahal na kapatid, nagpakita sa kanya ang anghel na may daladalang balita upang akuin ang mga ito. Mga minamahal na kapatid, dahil may plano ang Diyos para sa ating lahat, hindi lang kay Maria at San Jose na magiging mga magulang ng ating Panginoon, kundi dito ipinapadaan ang tunay na biyaya ng kaligtasan. Mga minamahal na kapatid, si San Jose ngayon, hindi lang din si Maria ang naging kasangkapan ng kaligtasan ng sangkatauhan, kaligtasan nating lahat, kundi sa pamamagitan ni San Jose, nagkaroon ng katuparan ang plano ng Diyos para sa atin upang ibigay ang ating Panginoong Hesus at ito'y magkaroon ng tunay na pamilya, tunay na imahe ng pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. Kaya mga minamahal na kapatid, binibigyan po tayo ngayon ng imahe ni San Jose na kung saan nagpapaalala sa atin bilang amang mayroong pagtanggap at pangangalaga sa ating lahat. Pangangalaga at pagmamahal o pagtanggap sa plano ng Diyos para sa kabutihan ng sangkatauhan. San Jose ay isang magulang, isang ama, na kung saan ipinapala sa atin instrumento ng Panginoon. Instrumento ng Panginoon upang maging daluyan ng kabutihan o kaligtasan ng sambayanan o ng ating lahat, mga minamahal na kapatid. Dahil dito, sa katawan ni San Jose, ipinapakita sa atin ang kanyang pangangalaga, ang kanyang pagmamalasakit at pagtanggap sa nais ng Diyos na kabutihan, hindi lang para sa Kanya, kundi para sa ating lahat. Mga minamahal na kapatid, naging magulang si San Jose sa ating Panginoong Hesus, na kung saan nandoon pinapadaan ng Diyos at pinapala sa atin ngayon, mga minamahal na kapatid, na ang pag-ibig, ang pagmamalasakit o pagkalinga o pangangalaga at mayroong huwaran na taglay. Mga minamahal na kapatid, pag-ibig o pagmamahal, pagkalinga o pangangalaga at huwaran na ibinibigay sa tamang buhay. Ito ang katauhan ni San Jose na ating ipinagdiriwang ngayon. Namumutawi din kay San Jose ang pag-ibig. Ang pag-ibig na ito, mga minamahal na kapatid, dahil tunay niyang ipinapakita ang kabutihan ng Diyos, ang pagsunod sa kalooban, sa plano ng Diyos. Kaya mga minamahal na kapatid, ang umiibig o ang pag-ibig ni San Jose sa Diyos, ang Diyos din ang kanyang tunay na pag-ibig. Ang Diyos ang kanyang taglay sa kanyang sarili dahil tinatanggap niya ito. Kumbaga, mga minamahal na kapatid, ang pag-ibig na ito ni San Jose sa ating Panginoon, nagkakaroon ng katuparan ng mabuting plano para sa atin. Ang plano ng Diyos para sa ating lahat. Kaya po, mabuti na lubos ang dala nito para sa atin. Pag pala tayo'y umiibig, pag tayo'y pala'y umiibig, mga minamahal na kapatid, lubos ang dala nito sa atin ay kabutihan. Kaya po ngayon, hindi lang sa pagsunod, kundi taglay sa pagsunod ang pag-ibig ni San Jose sa ating Panginoon. Dahil ito ang nagbibigay sa atin ng tunay na landas patungo sa kabutihan. Kaya po ngayon, mga minamahal na kapatid, ipinagdiriwang po natin ngayon ni San Jose, tanda ng pag-ibig, tanda na umiibig, at tunay na gumagalaw ang pag-ibig ng Diyos. Dahil sa Kanya'y gumagalaw at nangyari at nagkaroon ng katuparan ang plano ng Diyos ng kabutihan. Kaya po tayo sa ating buhay pang araw-araw, mga minamahal na kapatid, ito rin po ang ating taglayin. Tayo po'y umiibig, tayo po'y may pag-ibig, at kaya natin na po'y padama ang pag-ibig na ito. Hindi lang ito parang karamdaman, kundi ito'y isang pagpapakita na may mabuting layunin tayo
para sa kanila o sa ating lahat o magkakaroon man ng katuparan hindi lang sa iyo kundi sa ating kapwa-tao din. Kaya mga kapatid, ito ang unang nais ng pagdiriwang natin ngayon. Si San Jose ay tanda din ng pag-ibig na buhay na galing sa Diyos dahil ito'y pagsunod sa kalooban na nais ng Diyos para sa ating lahat ang ibigay ang kaligtasan. Ang pangalawa, mga minamahal na kapatid, tinatawag natin San Jose ang foster father, pagkalinga, na kung saan sa pagkalingang ito po'y naramdaman ni Maria at ng ating Panginoong Hesus nung niyakap niya ang kanyang mag-anak. Niyakap niya ang kanyang mag-anak dahil sa pagkalinga, iniingatan niya ito dahil ito'y tanda ng biyaya ng Diyos. Sa pagkakalinga, pag-iingat, ito'y tanda ng biyaya o pag-iingat natin sa biyaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung tayo ay may pagkalinga at pag-iingat, ito ang dapat nating tandaan. Binibigyan natin ng pagpapahalaga o halaga ang biyaya ng Diyos na binibigay sa atin. Tulad ni San Jose, tinanggap niya ito sa kanyang buhay bilang maging foster father ng ating Panginoong Hesus Nazareno at kanyang inalagaan, iningatan at pagkakaroon ng pagpapahalaga. Kaya po, ano pong ibig sabihin sa atin ngayon? Ito'y biyaya ng Diyos para sa atin. Ang biyaya ng Diyos para sa atin, dapat ingatan, dapat kalingain, dapat bigyan ng pagpapahalaga sa buhay natin. Dahil ito'y tunay na presensya ng Diyos sa ating buhay. Pagtanggap ng biyaya na mayroong pagkalinga o pag-iingat, mayroong pagpapahalaga at iniingatan ng lubos. Mga minamahal na kapatid, ito ang nais ng Diyos para sa atin ngayon sa pamamagitan ni San Jose bilang ama ng ating Panginoon Hesus Nazareno. Nawa sa bawat ibigay na biyaya ng Diyos sa atin, tayo po'y nagkakaroon din ng buhay pag-iingat, buhay pagpapahalaga sa mga biyayang kaloob ng Diyos. Dahil kung ito'y gagawin natin sa buhay natin, dinadala tayo sa mabuting pamumuhay, maayos na pamumuhay, at patungo sa tawag ng ating Panginoon na halimbawa din ni San Jose ngayon bilang matuwid na tao. Ang matuwid na tao, mga kapatid, na kung saan huwaran si San Jose. Huwaran si San Jose ng matuwid na pamumuhay. Ito'y nagpapaalala sa atin. Ang matuwid na buhay, ito'y kabanalan ng bawat isa sa atin. Mga minamahal na kapatid, matuwid ba ang ating buhay sa ngayon? O mayroong mga paliko-liko o bako-bako ang ating buhay? Kaya po ngayon binibigyan tayo ni San Jose ng halimbawa, huwaran ng matuwid na buhay. Dahil sa katuwiran ng buhay, sa matuwid o maayos na pamumuhay, doon natin may papamalas ang tunay na mithiin at pagkakilala sa atin ng ating Panginoon, ang buhay kabanalan. Mga minamahal na kapatid, ito siguro ngayon ang ating pagsisikap o pinagsisumikapan sa buhay na maging maayos ang ating buhay. Opo, sa totoong paglalakbay ng ating buhay, masasabi po natin may kahirapan maging matuwid ang buhay. Minsan, natutukso po tayo. Natutukso tayong hindi maging matuwid sa ating mga desisyon, sa ating buhay, pang-araw-araw, na ito'y dapat patungo at magkaroon ng bunga ng kabanalan. Mga minamahal na kapatid, binibigyan tayo ngayon ng halimbawa sa buhay na dapat nating tinatahak, na magkaroon tayo ng buhay na matuwid, na ito'y katuwiran, na magbibigay sa atin ng buhay kabanalan. Kabanalan na nais ng Diyos na maging buhay natin araw-araw. Kaya po mga kapatid, binibigyan tayo ng halimbawa ni San Jose, huwaran na maging tunay na ama, na ibinibigay sa kanyang anak na matuwid na buhay. Magulang, naging magulang si San Jose,
maging ama siya ng ating tagapagligtas bilang tao dito sa ating bundong ginagalawan na magkaroon ng buhay kabanalan. Kaya po, sinunod niya ang mga ito at ibinigay niya din sa kanyang anak. Alam po natin si Jesus ay Diyos at taong totoo, ngunit ipinapakita sa atin na ang pagsunod sa matuwid na buhay, mayroong kaayusan at mayroong kabanalang taglay. Kaya mga minamahal na kapatid, 3 bagay ang nais na atin ngayon ni San Jose na dapat nating isabuhay. Nabanggit ko po kanina, taglay ni San Jose ang pag-ibig. No po, pag-ibig dahil tinanggap niya ang nais ng Diyos. Sa pag-ibig, nandoon yung kabutihan. Nagbunga ang pag-ibig ni San Jose, hindi lang para sa kanyang asawa, kundi sa ating Panginoon. Ang buhay na maayos at buhay na sinasabuhay na may pag-ibig sa ating Panginoon. Kaya po, ito ang unang dapat nating tandaan. Naglalakbay tayo patungo sa ating Panginoon. Dadala ang pag-ibig na itong buhay upang tayo'y magkaroon ng tunay na diwa o halaga ng ating paglalakbay. Dahil kung yayakapin natin ang pag-ibig na bigay sa atin ng Diyos, tunay ang plano ng Diyos sa atin, mayroon tayong taglay at matatagpuan natin ang kanyang kabutihan. At ang pangalawa, mga minamahal na kapatid, nabanggit ko din yung pagkalinga. Ang pagkalinga, ito ay kilos o galaw o gawa ng pagtanggap sa kalooban ng ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, o nais nating sabihin, ito'y pagtanggap natin sa biyaya na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Ang pagkalinga ay pagkilos o paggalaw upang ipakita ang pagtanggap sa mabuting biyaya na dapat nating taglayin sa buhay natin araw-araw. At huwaran, mga minamahal na kapatid, lahat nawa tayo maging huwaran. Huwaran para saan? Sa matuwid na buhay. Pagsasabuhay sa tama, sa pamumuhay patungo sa buhay kabanalan na inaasahan sa atin na makita ng Diyos araw-araw. Mga minamahal na kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang ngayon sa dakilang kapistahan ni San Jose bilang ama ng ating Panginoon dito sa lupa at asawa ni Maria, nawa magkaroon din tayo ng kamalayan at pagpupunyagi at ating yakapin din ang tunay na ito na halimbawa ni San Jose ibinibigay sa atin, pag-ibig, pagkalinga, at buhay kabanalan. Amen.